Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Narito po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng SSS pensioners natin na nagpaplano o nagbabalak mag-loan sa SSS o di kaya ay nagpaplano naman na isangla ang kanilang ATM sa lending company. Ano nga ba ang pagkakaiba ng SSS pension loan versus sa sangla ATM? Ano ba ang mas safe na applyan? What if bigla kang namatay, paano ang remaining balance? Ang lahat ng yan ay ating aalamin ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. News update. To all SSS pensioners. Dapat alam mo, ano ang pagkakaiba ng SSS pension loan versus sa sangla ATM? What if biglang namatay ang pensioner? Paano na ang remaining balance? Tara alamin natin. Para sa lahat ng SSS retirement at survivor pensioners. Kayo po ba ay nagpaplano o nagbabalak mag-avail ng SSS pension loan? Paano kung nakapagsangla ka na pala ng iyong pension ATM card? Para sa kaalaman ng lahat, ano nga ba ang pagkakaiba ng pag-avail ng SSS pension loan versus sa pagsangla ng ATM? Paano kung biglang namatay ang isang pensioner? Paano na kaya ang kanyang remaining balance? Yan po ang ating tatalakayin ngayon para malaman nyo ang advantages ng SSS pension loan. At first, ano nga ba ang SSS pension loan? Ito po ay isang ligtas, government-run initiative na nag-offer ng mababang interest rate at mas malaking loan amount up to 300,000 pesos depende pa rin sa inyong buwanang pensyon. At dito ay hawak po natin ang ating mga ATM card at wala pang processing fee. So, tignan po natin ang pagkakaiba ng SSS pension loan kumpara sa sangla ATM. Una, ang SSS pension loan ay mas secure dahil hawak ito ng government at may low interest rate of 10% per annum or 0.0083 per month. Samantalang sa sangla ATM ay risky dahil hindi natin alam ang credibility ng lending company dahil hawak ito ng isang private company at may mataas pa na interest rate kada buwan. Pangalawa, sa SSS pension loan ay hawak po natin ang ating ATM at wala pang processing fee. Samantalang sa sangla ATM ay kailangan nilang kunin ang iyong ATM bago pa maibigay ang pera. Pangatlo, sa SSS pension loan provides up to 12 times ng inyong buwanang pension or at maximum of 300,000 pesos. Samantalang sa sangla ATM ay limited lamang ang pwedeng maloon at may mga hidden charges pa. Pang-apat, may matatanggap pa rin tayong 40% ng ating monthly pension. Samantalang sa sangla ATM, kinukuha lahat ng lending hanggat hindi pa fully paid. Panglima, dito sa SSS pension loan, may choices tayo na makapagbayad up to 24 months. Samantalang sa sangla ATM ay di mo alam kung kailan ang tapos ng loan natin. At panghuli, ang SSS pension loan po natin ay covered ng credit life insurance. Samantalang sa sangla ATM ay walang life insurance kaya't once namatay ang isang umatang na pensioner ay required pa itong bayaran ng family mo. Ang tanong, what if biglang namatay ang isang pensioner? Ito po ang kagandahan sa SSS Pension Loan Program dahil kung biglang namatay ang isang pensioner na nag-avail ng SSS Pension Loan, ang lahat ng remaining balance nito ay magiging fully paid na dahil sa credit life insurance coverage. Ibig sabihin ay wala na pong hahabulin sa maiiwang pamilya ng namatay na pensioner. Pangalawa, at kung ang namatay ay isang retiree pensioner, ang anumang balanse ng pension loan ay hindi ibabawas sa makukuha ng surviving spouse, kaya't buo pa rin ang ibibigay na benepisyo sa naiwang asawa. Yan po ang kagandahan sa SSS pension loan kumpara sa sangla ATM. Sa sangla ATM, once namatay ang isang pensioner, ay hahabulin po ng lending company ang naiwang pamilya para sa remaining balance na dapat bayaran pa. At maaari pang magdagdag ng penalty at hidden charges ang mga lending companies kapag nagkaroon ng delay sa pagbabayad. Yan ang mahirap kapag nagtiwala po tayo sa mga lending companies na nagsasangla ng pension ATM card. Tandaan! Huwag po tayong magtitiwala sa anumang lending companies na nag-aalok ng pension loan sa lahat ng pensioners
lalo pa ngayon na maraming hidden charges na nakadikit dito plus ang hindi ligtas na pagkuha ng inyong ATM. Umutang lamang ayon sa inyong pangangailangan para may matatanggap pa po tayong buwanang pensyon para sa ating everyday na gastusin. Ang SSS Pension Loan Renewal ay pwede lamang ma-renew once fully paid na po ang inyong pension loan. Sa ngayon ay hindi pa po allowed ang lahat ng disability pensioners sa SSS Pension Loan Program. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng SSS pensioners para sa pag-avail ng inyong pension loan. Kung may mga katanungan po tayo ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.